Tatlong klase ng tao na dapat iwasan ng Christian. Hindi ibig sabihin na hate mo sila, no? Hindi rin ibig sabihin na mas huli ka kaysa sa kanila. Kailangan din natin maging wise kung sino ang mga sasamahan natin. Kasi hindi lahat ng connection healthy para sa spiritual life. So, number 1, constantly tempting people. Yung paulit-ulit kang hinihila palayo kay God. Hindi lahat ng kaibigan masama. Pero kapag tinutulak ka nila para sa compromise, impurity, addiction, cheating o kasalanan, delikado na yan. Minsan ang pinakamahirap i-let go ay hindi yung toxic enemy, kundi yung toxic comfort. Hindi ka weak dahil umiiwas ka. Minsan wisdom yun. Number 2, gossip-driven people. Yung laging may issue sa ibang tao, laging may chismis, laging may negativity. At mapapansin mo, kapag lagi kang exposed sa gossip, unti-unti rin itong binabago ang puso mo. Instead of peace, puro judgment. Instead of grace, puro criticism. Christians, hindi lahat ng tea ay kailangan mong inumin. Number 3, spiritually draining influences. Parang bigat na bigat ka spiritually. Hindi dahil perfect ka. Pero may mga tao kasing puno ng negativity, bitterness, manipulation, at chaos na naapektuhan na ang iyong faith. Hindi mo kailangang isave ang lahat ng tao kung ikaw naman din ay nauubos. Sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33, "Do not be deceived, bad company ruins good morals." Christians, mahalin natin ang lahat ng tao. Pero hindi lahat ng tao ay dapat magkaroon ng deep access sa buhay mo. Protect your heart, protect your walk with God. Kasi minsan, kung sino yung pinakamalapit sa'yo, sila rin yung pinakamalaki ang influence sa'yo. Kung may kakilala kang makaka-relate dito, share mo to sa kanya. God bless.